Naniniwala ka ba na totoo ang reincarnation o ang mabuhay ulit ang isang namatay sa ibang katawan? Marahil ang iba sa inyo ay magiging skeptical o sasabing kalokohan lang ito. At marahil ang iba sa inyo ay sabihing napaka-imposible nitong mangyari. Ngunit alam mo ba na sa China may isang kakaibang village o lugar kung saan mahigit 100 tao ang may malinaw na alaala ng kanilang mga nakaraang buhay. Ang mga taong ito ay kayang ikwento ang kanilang dating pangalan, kung saan sila nakatira, paano sila namuhay, at maging ang dahilan ng kanilang pagkamatay. May ilan pa na natagpuan ang dati nilang pamilya at ipinagpatuloy ang ugnayan na minsan ay naputol ng kamatayan. Paano ito nangyari? Isa nga ba itong kasinungalingan? O isa itong misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng mahiwagang lugar na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang maging updated ka sa ating mga video uploads. Ang kwentong ito ay naganap sa Pingyang Village, Tongtong County, Hunan Province, China. Marami ng kwento ng reinkarnasyon ang naitala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero sa China, may isang baryo na may nakatirang 8,000 residente at higit 100 sa mga residenteng ito ang may alaala ng kanilang nakaraang buhay. Nagsimula ang lahat ng makausap ni Chiu Chunlin, president ng isang samahan na Social Sciences Federation, ang isang babae mula sa Pingyang Village. Nagkita sila sa isang okasyon at ikinuwento ng babae na may mahigit 100 tao sa kanilang baryo na may malinaw na alaala ng kanilang nakaraang buhay. Detalyado ang kwento. Anong trabaho nila noon, kung ilang miyembro ang pamilya, paano sila namuhay, at bakit sila namatay. May ilan pa nga na muling natagpuan ang kanilang dating pamilya at nakipag-ugnayan pa. Napakunot-noo si Chiu Chunlin. Mahirap paniwalaan ang ganitong kwento. Ngunit kalmado lang na sinabi ng babae, "Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo ang baryo namin upang malaman mo at mapatunayan ang sinasabi ko." Dahil sa matinding kuryosidad, bumuo si Chiu ng isang grupo ng mga eksperto at mamamahayag para maimbestigahan ang misteryo. Matapos ang mahabang biyahe, narating nila ang Pingyang Village. Namangha sila sa tanawin, malinaw na batis sa paanan ng luntiang kabundukan. Bagaman malayo sa kabiasnan, naingatan ng baryo ang sinaunang kultura nito. Nagsimula silang magtanong sa mga residente. Laking gulat nila nang kumpirmahin ng Cultural Administration na totoo ang mga kwento ng daan-daang kaso ng reinkarnasyon sa baryo. Nalaman nila na marami sa mga may ganitong alaala ay umalis sa lugar para magtrabaho, pero may ilan pa ring naiwan na handang ibahagi ang kanilang kwento. Ang mga taong may alaala ng kanilang nakaraan ay madalas na tinitingnan bilang kakaiba o mga weirdo, kaya marami sa kanila ang nag-aalinlangang ikwento ang kanilang karanasan. Pero sa tulong ng mga lokal na mga kawani ay nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na makausap ang ilang mga tinutukoy na individual. Isa na rito si Shi Shangren na ipinanganak noong 1962 at itinuturing na may pinaka-natatanging kaso sa baryo. Sa unang tingin, si Shi Shangren ay napaka-misteryoso, lalo pa nang malaman ng grupo na sa loob ng mahigit 10 taon, hindi siya kumain ng kanin. Tubig mula sa balon at kaunting gulay at prutas ang kanyang kinakain, at hindi rin ito kumakain ng karne. Sa normal na kalagayan, ang isang taong hindi kumakain ng karne ay mabilis manghihina. Pero hindi ito ang nangyari kay Shi. Kaya niyang magtrabaho sa bukid araw-araw nang walang kapaguran. Malusog siya at malakas. Bukas rin siya sa pag-uusap sa kanyang nakaraang buhay. Karamihan sa mga taga-baryo ay kabilang sa Dong ethnic group na may sariling wika. Ngunit si Shi ay kakaiba.
Bago pa siya pumasok sa paaralan, marunong na siyang magsalita ng Mandarin nang mas mahusay pa sa kanilang katutubong wika. Ayon kay Shi, sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang babaeng Han Chinese na nagngangalang Yao Jian. Siya ay may 2 anak na Wu ang apelido mula pagkabata. May mga alaala na siya ng kanyang nakaraang buhay, ngunit ipinagkibit-balikan niya ito at inisip na baka guni-guni lang niya ang mga alaala. Hanggang sumapit ang kanyang 10 taong gulang. Dito niya na nasiguro na siya ay muling isinilang. Noong siya ay 11 taong gulang, isinama siya ng ina para makilala ang kanyang mga kamag-anak sa dating buhay. Sa pagkikita, naibahagi ni Shi ang bawat detalye ng kanyang nakaraang buhay na labis na ikinagulat ng lahat. Matapos ang beripikasyon, kinumpirma ng 2 anak ni Shi na siya nga ang kanilang ina mula sa nakaraang buhay. Ayon kay Shi, namatay siya matapos siyang kagati ng isang makamandag na ahas habang naghuhugas ng paa sa ilog pagkatapos ng trabaho sa bukid. Naramdaman daw niyang tila lumulutang ang katawan niya. Kasunod noon, nakita niyang maraming tao ang naglalakad paakyat ng bundok. Sinundan niya ang mga ito at pagkagising niya, siya na, si Shi Shangran. Labis na namangha si Chu at ang kanyang grupo. Upang kumpirmahin ang kwento, pinuntahan nila ang bahay ng 2 anak ni Shi sa kanyang nakaraang buhay. Kinumpirma ng 2 totoo ang lahat ng ikinuwento ni Shi batay sa nangyari sa kanilang ina. Bukod kay Shi Shangran, marami pang kwento ng reinkarnasyon sa baryo. Isa sa pinakatanyag na kwento ay tungkol sa batang Wu na sinasabing isang puting baboy sa kanyang nakaraang buhay. Nung bata pa si Wu, nagulat ang lahat nang ma-recognize niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Zheng. Bigla siyang naiyak at nagtatakbo pa uwi. Lumipas ang mga taon, natatakot pa rin siya tuwing nakikita si Zheng. Isang araw tinanong ng mga matatanda si Wu kung bakit siya natatakot kay Zheng. Sa wakas, isiniwalat ng bata ang nakakagulat na lihim. Sa aking nakaraang po ay isang puting baboy sa bahay ng aking lolo. Si Zheng ang kumatay sa akin. Nagulat ang mga taong nakarinig sa kwento. Nang kumalat ang balita, na pilitang umamin si Zheng na minsan nga siyang pumatay ng isang puting baboy. Mula noon, nangako si Zheng na hindi na siya papatay ng hayop. Tinawag si Wu ng mga taga-baryo na Xiao Baiju o maliit na puting baboy. Hanggang ngayon, nananatili ang mga kwentong ito bilang bahagi ng misteryo ng Pingyang Village, isang lugar kung saan tila nabubuhay muli ang alaala ng nakaraan. Bukod sa batang si Wu, nadiskubre rin ng mga mamamahayag ang kambal na magkapatid na sa kanilang nakaraang buhay ay matalik umanong magkaibigan na sabay na namatay. Sa kasalukuyang buhay, sila isinilang bilang kambal at nanatiling malinaw ang alaala ng nakaraan nila. Hindi lang nila natatandaan ang mga detalye ng kanilang dating buhay, kundi natuntun din nila ang dati nilang pamilya. Nang magpakilala sila sa kanilang mga dating kamag-anak at ikinuwento ang kanilang nakaraan, walang alinlangan na kinilala sila bilang mga anak ng muling isinilang. Isa pa sa mga kwentong nagbigay ng matinding atensyon sa baryo ay ang kay He Shena. Bata pa lamang siya, ikinukwento na niya ang kanyang nakaraang buhay. Ayon sa kanya, siya raw si He Chin na nalunod nung siya ay 20 anyos. Hindi lamang simpleng kwento ang ibinahagi ni He Shena, naituro rin niya ang eksaktong lugar sa ilog kung saan siya nalunod at kung saan natagpuan ang bangkay. Mabilis na kumalat ang kwento niya sa lugar. Naniniwala ang mga tao na siya nga si He Chin sa kanyang nakaraang buhay. Marami pang kwento ang naitala ukol sa reincarnation ng mga tao sa village. Madalas ay may mga birthmark ang mga taong ito sa katawan na tila konektado sa kanilang nakalipas na buhay. Halimbawa ay ang kwento ni Yun Chunyang. Si Yun Chunyang ay isinilang na may mga birthmark sa noo at likod. Bata pa lang,
Naikwento niyang sa nakaraan nitong buhay ay nahulog siya mula sa puno ng plum at natusok ng sanga. Nang siyasatin, natuklasan na tumutugma ang kwento niya sa isang batang si Yan Lan Wu na namatay sa parehong paraan 2 dekada na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng kultura ng Pingyang Village ang mga kwentong ito. Nang sumikat ang baryo bilang Reincarnation Village, maraming dalubhasa at mananaliksik ang dumayo upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga misteryosong salaysay. Isa sa mga naakit sa misteryo ay si Yang Xiangyu, direktor ng Cultural Department ng lalawigan mula pa noong 2008. Sinimulan niyang tipunin ang mga kwento ng reinkarnasyon at isinulat ang mga ito sa isang aklat. Nagdulot ito ng matinding diskusyon sa buong bansa. Marami ang kumwestiyon. Bakit karamihan sa mga muling isinilang ay mula rin sa paligid ng baryo? Bakit hindi sila galing sa malalayong lugar? O mas matagal ang pagitan ng kanilang muling pagkabuhay? Noong 2009 at 2010, bumuo ng espesyal na grupo ang mga eksperto mula sa Chinese Academy of Sciences at Social Sciences upang siyasatin ang mga kaso. Nagsagawa sila ng seminar at inilahad ang kanilang natuklasan. Kasama sa investigasyon si Jiang Na, isang mamamahayag mula sa Hunan Huaihua News Network. Napansin niyang halos lahat ng alaala ng nakaraang buhay ay nakaranas ng deja vu o pakiramdam na pamilyar ang mga pangyayari. Ang manunulat na si Huang Tijun ay naglakbay din patungong Tongtong County upang isulat ang mga kwento ng baryo sa kanyang aklat. Inilarawan niya ang kwento bilang tahanan ng mga etnikong minorya na may misteryosong kultura. Dahil sa matinding interes ng publiko, naipalabas ang kwento ng Pingyang Village sa isang programa na tinatawag na Strange Stories. Ipinakita rito ang mga patotoo ng mga tao tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Isang dalubhasa ang nagsabing kung totoo ang reinkarnasyon, kailangang imbestigahan ang lahat ng mahigit 100 katao at hindi lang ang piling mga kaso. Ang isang propesor mula sa isang ospital na kaanib ng Sun Yat-sen University sa Guangzhou ay nagsabing maaaring dulot lamang ito ng kultura at relihiyosong paniniwala sa lugar. Ayon sa kanya, kapag ang isang komunidad ay matagal nang nahuhubog sa ganitong paniniwala, maaaring maapektuhan ang psikolohikal at pag-iisip ng mga tao at bumuo ng mga ganitong kwento. Nagpa siyang isang eksperto na gumamit ng hypnosis para hikayatin ang ilang residente ng Pingyang Village na nagsasabing may alaala sa kanilang nakaraang buhay. Isang binatang lalaki ang pumayag habang may kasamang lie detector sa tabi niya. Laking gulat ng lahat nang makitang hindi nagsisinungaling ang binata batay sa resulta ng makina. Hindi lang siya ang pumasa sa lie detector. Ang iba pang sumali sa pagsusulit ay nagpakita rin ng resulta. Nagtaka ang mga dalubhasa ngunit iginiit nila na hindi sapat na basihan ang lie detector test para patunayan na totoo ang sinasabi nila. Matapos ang masusing pagbisita at mga panayam sa mga residente ng baryo, nanindigan si Chiu Chunlin na walang katotohanan ang konsepto ng reinkarnasyon. Pero kung hindi ito totoo, bakit napakaraming tao sa Pingyang Village ang nagsasabing naaalala nila ang kanilang nakaraan? Ang misteryo ng Pingyang Village ay nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Sa kabila ng mga pagsisiyasat at paliwanag ng agham, patuloy na umiiral ang mga kwento ng muling pagsilang. Mga alaala ng nakaraang buhay na tila hindi basta-bastang maaaring ituring na imahinasyon. Para sa mga taga-Pingyang, hindi lamang ito bahagi ng kanilang kultura, kundi isang patunay na hindi matitinag na koneksyon sa kanilang mga ninuno. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang tanong. Totoo nga kaya ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi nagiging tulay lang patungo sa isang bagong simula? Kayo na ang humusga.